Hello, good morning mga ka-farmers. So, nandito tayo sa aming area ng aming ampalaya. Schedule for harvest. Ngayon mga ka-farmers, Saturday. Bago ang lahat mga farmers, kung bago ka pa lang nakapanood sa aking video sa aking YouTube channel, please consider mga ka-farmers to subscribe my channel mga ka-farmers. Then, like and share para ma-share naman sa iba mga ka-farmers ang ating video tungkol sa farming, especially sa ampalaya. Okay, so ngayon mga farmers, siguro nasa 55 days tayo sa edad ng ating ampalaya. Meron tayong mga kunting mga problema na dumadapo sa ating ampalaya sa kaniyang fruiting stage mga ka-farmers. Siguro dahil po ito is epekto sa sobrang init ng panahon. Hindi man tayo nagkulang sa tubig mga ka-farmers, pero iba talaga kung ulan na ang ibibigay sa ating tanim mga ka-farmers, dahil mas masagana yon sa nutrient yung tubig ulan mga ka-farmers kaysa tubig na ating inilagay sa puno mga ka-farmers. Okay, so ano ba ang mga problema na ating nakikita sa ngayon mga ka-farmers habang tayo po ay nag-harvest? So unang-una mga ka-farmers, itong nahihinog na bunga. So okay, so yan na meron problem sa tag-init mga farmers, yung nahihinog na bunga, yung may malaki at maliit mga farmers. So ito, kung alam lang natin na ganito ang kahinatan, hindi na natin ito pinalaki pa at saka hina-harvest na lang natin. Okay, so punta tayo dito sa kabilang banda mga ka-farmers. Ito, number 2 na problema mga farmers, ito especially sa Galaxy Max. So kadalasan kahit sino mang nagtatanim ng ampalaya na Galaxy Max mga ka-farmers, ito talaga yung kadalasan na makikita namin, lalong lalo na po sa Galaxy Max na meron siyang bunga na anong tawag dito, baluktot tingnan. Medyo malaki sa kanyang sa may malapit sa sanga, anong tawag dito, hindi tayo marunong magtagalog mga farmers. Marami naman siyang bunga tingnan. Okay, so walang problema, ngunit meron lang talagang mga bunga na kasi sayang to, so wala tayong magawa, kunin na lang. Okay, so pangatlong problema mga farmers, yan, pag may niyog tayong katabi sa ating ampalaya, mahirap talaga kapag hindi natin na hindi na pull out natin yung mga palwa. Itong nangyari, bumagsak, so nasira yung ating atip mga ka-farmers. So wala naman tayong problema sa pagpalaki ng ating tanim sa ngayon kasi nagbubunga sila, hindi tulad sa ating nakaraang mga taniman mga farmers. So nasabi ko na doon. So sa ngayon, thankful na lang tayo na kahit hindi man gaanong may kalakihan yung ating area, so at least tag-init pa naman ngayon mga farmers, kung kulang pa naman tayo sa mga ekipo sa pagpatubig, so mabuti na lang ganito po ang binigay sa buong makapal mga farmers, na kahit hindi masyadong malaki yung ating taniman sa ngayon, ay na-manage natin, meron tayong bunga. Kasi kung pinalaki, kung malaki talaga yung area natin sa tinaniman sa ating ampalaya sa ngayon mga farmers, hindi natin kayang ipapatubig. Dahil imagine yung mga farmers, araw-araw tayong nagpapatubig dito, so ibig sabihin gumagastos po tayo ng gasolina. So dito tayong area mga farmers, naka-harvest na po tayo. So yun, kikita nyo meron namang hinog, so hindi natin na pull out kanina. So wala namang problema sa ating atip mga farmers, marami namang bunga. So once again, yun lang po yung mga sinasabi ko na problema sa Galaxy Max, na merong mga baluktot na bunga. So yan. So ganito mga farmers, hindi talaga nalaki yan, mayroon nang nanilaw na sa buntot niya, so wala na, kunin natin. So ito, wala na din. Pero marami pa namang mga farmers, marami pa namang good. So wala tayong
kabahala, pero sayang naman talaga kung sana lahat lang. So, dami nating anihin sa susunod mga ka-farmer. So bago nag-harvest na po tayo, kaya nga wala tayong mga malalaking bunga na nakita sa ating ampalaya sa ngayon kasi pinu-pull out na natin. So doon hindi tayo nag-spray mga farmers. 4 days tayong delayed sa pag-spray mga farmers dahil sinetik natin ng area, wala naman tayong mga insekto na dumadapo, maliban na lang siguro sa hindi natin nakikita. Yan, mayroong bunga. Okay, so marami pa naman talagang bunga dito mga farmers, marami lang talagang nahinog. Yan, so marami pang mga maliliit. Ito, ayay, meron tayong nalimutan. So okay, kunin natin yan. So hanggang doon mga farmers, tapos na po tayong makapag-harvest doon. So yung atip ng ating ampalaya walang problema. So kumikilos naman sila talaga para ma-full yung atip natin. Wala namang problema na ating na encounter doon. So mga insekto, hindi tayo dinadapuan ng uod kasi mas matapang yung ginagamit natin ngayon na ating insecticide. Gumagamit pa tayo ng Benevia mga farmers. Kinalahati lang natin yung isang bottle kasi kalahating drum naman yung nakukonsume natin sa pag-spray natin noong last spray natin mga farmers. So meron tayong tubig na naihanda, meron tayong natira na insecticides, hindi na ubos. Sa ating abono mga ka-farmers, meron tayong natira na mix na urea at saka 1 kilo na urea at saka 4 kilos na winner mga farmers. Yan ay 1616. Okay. So number 1 na salot mga farmers, kapag tayo po ay nagtanim ng palaya malapit sa niyugan, so talaga ang problema talaga kung babagsak yung paluan niyog mga farmers. So sa mga nagtatanim dyan, cleared muna ninyo yung inyong area, lalo na po sa mga merong mga niyog kasi babagsak talaga yan yung paluan niya kapag tuyo na yung dahon mga ka-farmers. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo mga farmers kasi mag-harvest pa ako baboy.